Kumusta po mga kapadre? Welcome po sa ating farm vlogs. Mag-subscribe na po kayo at mag-like para sa mga bagong adventures. Maraming salamat po. Ito pala si Mrs. Kaway ka naman dyan. Ayan, pawisan daw siya. Bumili siya. Tanim ko na lahat sa labas. Tanim mo na. Ayan. Pinapakita ko lang sa kapadre ko yung area natin. Ayan, ito plano ko. Itong direction to mga padre. Tayo ko ng mga bahay-bahay. Para yung mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, pwede sila ditong PM lang ako, pwede kayo ditong kung gusto nyong probinsya vibes na bakasyonan, pwede dito. Tapos maglagay ako ng fish pan doon, yung mga tilapia, hito. Ayan. Ngayon pa lang talaga, pati mga tanim-tanim, yung mga paganda, ngayon pa lang talaga. Ito nilagyan ko rin kasi ng gate. Para kumbaga sa may closure. Kasi bihira nga kami pumupunta dito. Ngayon sunod-sunod na yung punta namin. Gawa ng merong nga kaming agendang pinagagawa. Ito yung harapan niya. Yung kuryente, medyo natutuwa nga ako. Nagkakaroon na ng progress. Ngayon, dahil na nakikikabit tayo ng kuryente, eto, nag-apply na ako ng kuryente, kinabit na raw kahapon to. Hihintayin na lang matap dito. At least may sarili na tayong kuryente. Susunod naman siguro, poso naman. Parang namamatay. Be, parang namamatay yung halaman mong tinanim dito. Buhay na ba yan? Bakit para lanta? Ayun o. Ayun o. Kala ko mabigat yung kamay mo eh. Hindi, ito bagong tanim to. Kasi puro yellow eh. Nilagyan ko lang. Ayun, hindi ba patay yun? Alin? Ayun, nilalagyan namin kasi. Pero pansamantala, nilagyan ko muna nito. Pag buhay na talaga siya, pag maganda na, tatanggalin na namin to. Kasi merong mga mangilan-ngilan na kambing na yung sa kalsada. Baka mamaya kainin, sayang din eh. Mahal din yung mga halaman eh. Ito mga halaman, pag habang bumabiyahe kami dito, may nakikita kami minsan sa kalsada. Ayun, bibili kami. Kahit 2, 3. Unti-unti lang. Eh, hindi naman pabilisan ng pagde-develop ng farm eh. Sabi nga nila eh. Unti-unti lang. Katulad nito, inunti-unti ko lang rin to. Sayang nga eh. Nakalimutan kong i-vlog kung paano ko binakuran to. Nung nabili namin to, talagang totally hindi mo makikita yan. Ang tataas ng mga talayib. Tapos tong mangga talagang binalutan ng mga parang tala-talahib ng gumagapang. Ayun, nakuha naman sa tiyaga. Bali kung susumain nasa 6 months, ganun. 6 months na akong inuunti-unti ko siyang develop. Matagal rin siya natenga kasi. Ayan. Tapos pag umorder ako ng buhangin, isang dump truck na. Kasi pag elf, talo ko eh, ang konti eh. At least pag may naisip na ginagawa, ayan. Meron kaming mga extra pa, yun, tsaka graba. Eto, nakakatuwa tong puno na to eh. Dati, dapat gusto kong patanggal to. Ito maganda rin pala. Ito yung pang-4 na puno ng mangga natin. Kahit na nakahiga siya, inabutan daw to ng bagyo, sabi sa akin nung may-ari. Kahit na nakahiga yan, namumulak. Meron pa rin siyang mga bunga. Buhay na. Nabubuhay pa rin pala. Ayan, marami pang hindi natatanim si Mrs. Oh. Ano be? Kaya pa ba? Ang bagal mo. Hindi ka kasi magpatulong sa asawa ni Jeff eh. Ayan, si Mrs. Ayan, hilig niya magtatanim talaga. Eto, may bago tayo ditong avocado. Ayan oh. Kaso, ang ganda na nito. Ang dami natin mga bulaklak. Kaso problema, may nakapasok ng kambing. Inubos na naman. Ayan, nagpalagay na tayo ng mga hardware. Ayan, mga solar natin para medyo tipid sa kuryente. Nakakahiya rin sa nagbabayad tayo dun. Tapos hindi natin naiingatan yung kuryente nila.
Ayan, ayan, may mga madre cacao sa mga gilid. Yung iba, namamatay rin pala. Yung iba tumutubo. Hindi pala talaga 100% tutubo yung madre cacao. Kaya nga, nagdadala na kami ng mga halaman. Sinasamantala namin itong parating na tagulan. At least, pag may halaman ka na sa tagulan, hindi ka na ganun mag-e-effort ng magdidilig-dilig, talagang buhin yung halaman mo. Problema lang dito, mga padre, sa tagulan sobrang putik. Yung tipong ganun ba talaga yung putik, pag naglalakad ka talagang halos bumigat na yung tsinelas mo, nakukuha niya, dumidikit sa tsinelas. Ay, may naligaw pang saging, hindi ko pinaputol yan, nagpalinis ako. Tapos ito hindi ko pa ito napapagiba. Ayan, gigibain rin yan. Talagang siguro masasabi ko raw pa to, wala pa talaga. CR kubo, yung pig pen natin, ipon-ipon, maglagay ako ng bahay talaga dito, yung simpleng bahay lang, bahay probinsya, para pag naisipan kong gustong mag-stay, matulog dito ng 1 linggo, okay, kasi medyo ang hirap rin katulad nung natulog kami ng 2 days sa kubo, pag umuulan wala, hassle din mga padre, para kaming basang sisiw, malakas ang hangin. Ito yung CR natin. Yung CR natin, wrap pa lang rin siya. Ayan. Ito. Ayan. CR natin. Wrap lang siya. Tapos itong kabila, talagang ito pag nakatayo na tayo ng isa pang ginawa mo namin bodega, pero ito paliguan to Tapos ito ugasan ng kamay. Medyo wala pa talaga siyang ayos. Ayan, may mga solar rin tayo. Puntahan natin dun sa harap kasi nagka-problema yung pinagawa kong gate Ang hirap niyang buksan, nagloko. Titingnan ko kung paano gagawin. Tuturo ko na lang sa tao natin. Ka-problema Ito yung ginagawa namin. Nilalagyan namin ng kanal kasi nga yung lupa dito pag umulan umaagos dito, bumabara ngayon sa gate natin. Ayan. Ayan siya. Hoy, Pipoy, uwi ka doon. Ayan, si Pipoy Padre. Ayan, naging problema natin. Pagagawa lang natin sa kanila. Maganda nga kung lumaki pa yung awang, mas okay, Mike Kasi yun yung buhangin na i-stack. Baka mabulok. Mga padre, ito pa yung mga natira kong materyales nung nagpagawa ko ng gate. Ang dami pa nito. Iniisip ko kung ano yung mga gagawin ko pa dito. Ayan, may materialis na ako. Meron pa akong buwangin simento. Baka problema ko na lang pang labor. Ipon-ipon lang na paunti-unti lang naman. Alam niyo naman hindi naman ganun biro magpagawa ngayon ng mga kung anong naisipan mong bagay. Ito iniisip ko, baka siguro unahin ko munang gamitin to dun sa gusto kong extension na kulungan. Yung manok tsaka ng baboy. Ito lang naman, konti na lang gagamitin mo dito, tsaka mga screen na lang siguro. Tsaka yung manggagawa, yung sweldo ng manggagawa. Itong mangga, pero kung kung napa-sprayan ko to, nakapag-ani na to. Yun lang pala pagkakaiba kapag na-sprayan. Ma-advance yung pag-aani mo, hindi ka abutan ng ulan. Pag inabutan ka talaga pala ng ulan sa mangga, talagang wala kang mapapakinabangan. Matutunaw yung mga yung mga bulaklak. Kaya ilan lang mga ito lang yung mga nabuhay Ayan.
Konti lang. Ayun, daming mga wala. Nawala yung mga bulaklak. Konti lang. Kaya sa susunod papa-spray natin, papaalagaan rin natin. Marami rin daw nito kapag napaalagaan daw eh. Itong 4 na mangga na to eh. Ito yung kuryenteng nakatap tayo. Pero siguro awa ng Diyos, next month mawawala na yan dahil may naka-ready na tayong ano dun eh, yung fuse, yung kinabit ng Meralco dito. Itatap na lang daw nila yan eh. Basta tini-enjoy ko lang to mga padre. Kasi kung masyado mo tong iisipin, talagang malaki paggagastusin nito. Ini-enjoy ko lang. Eto, ginagawa ko camping lang kami minsan dito. Kasama ko yung si Mrs. Tsaka yung bunso kong anak. Ayan, camping kami minsan. Ayan o, tumubo na pala yung mga madre cacao na ginawang bakod. Ang naging bakod dito, bobwire tsaka hagwire. Ayan. Tapos tubular. Tapos pinalagyan ko ng simento sa loob para hindi pasukin ng tubig. Laki rin ang inabot ng bakod nito. Mahal na kasi ng materyales eh. Ayan, ito tumubo na yung mga madre cacao. Ganda na. Maganda na to kapag ano. Ito meron tayo dito dalandan. Doon may kalamansi na isa. May kamyas. Dapat magaganda na yung ano nito eh, yung mga tanim. Ang problema yung kambing sa kabila nakakapasok dito. Ngayon medyo makaka-recover na itong mga to kasi wala nang makakapasok dito mga kambing. Ayun, balimbing yun eh. Yun, alam ko balimbing yan eh. Binili ko yan eh. Ayan. Tingnan natin yung ginagawa nila kung okay na. Pina-repair ko yung pinaka-flooring ng gate. Kasi yung pinaka-simentong ginawa nila. Saka dun sa pinaka-ilalim ng gate. Medyo magkadikit. Ngayon pag malakas ang ulan, yung natatangay na lupa dito sa pinaka-parang may garden namin sa gilid. Pumupunta dyan. Ang magiging problema kasi mabubulok agad yung gate eh. Sayang, mahal pa naman ang materyales ngayon. Ito pa yung mga binili nating mga madre agua. Hindi pa natatanim. Mamaya na siguro itatanim sa hapon. Mainit eh. Anong ginawa nyo? Oo nga, ganyan nga yung sabi kasi. Oo, ganyan mo na, slide mo na lahat. Naano ko muna para magsara. Kahit lakihan mo na, kahit magkaroon ng inches na gano'n. Para alikabok. Yung putek. Ayan. Ito yung frontage natin mga padre. Ayan. Ay mga kaibigan ko ng mga nasa ibang bansa. Yung mga tropa ko dyan eh. Sabi nila, pwede tayo dyan. Oh, pwede naman. Welcome di kayo dito. Mag-camping kayo. Walang problema. Tapos kung may mga sobra tayong alaga dyan, magkatay-katay kayo. Tapos magpagawa tayo ng bahay doon para meron rin kayo matutulugan. Kasi kahit sabihin mong magte-tent ka pag malakas ang ulan, sobra. Hindi ka rin marirelax. Lilipad-lipad rin yung tent mo. Yung mga kaibigan ko, magiging kaibigan ko dito sa YouTube, pwede dito. Yung mga nasa OFW dito. Ayan. Welcome kayo dito sa farm natin, munting farm natin. Maluwang rin naman to. Mula dito hanggang dun. 6,000 square meter, maluwang to. Siguro kung sakaling papasyal kayo dito, pwede kayo mag-overnight. Meron na tayong kuryente tsaka tubig. Tsaka medyo marami na rin siguro yung improvement. Ayan. Ayun, may mga sobra pa tayong hollow blocks.
Wala naman kasing ano dito yung nag-engineer. Basta minomosta ko lang kung anong gusto kong paggawa sa kanila. Kasi before ako nag-buy and sell, naging contractor rin ako ng mga bahay, ganon. Sa construction tayo. Kaya may idea rin tayo kahit papano. Pero hindi magaling. May idea lang. Iba kasi yung magaling sa may idea eh. Ayan. Tagal rin namin pinag-ipunan to mga padre. Sipag at tiyaga. Loan sa bangko. Pag kumita, bayad sa loan. Ganun. Ganun lang naman ang buhay rin eh. Basta napagkatiwalaan ka ng bangko, pautangin ka, grab mo. Bili mo ng properties, mababayaran mo rin yun. Sa sipag at tiyaga. Ayan. Ay, medyo pababa to eh. Ang plano ko dito, patatambakan ko to. Kaso mahal ng panambak eh. 9,000 per dump truck raw eh. Eh, ang dami nito eh. Ipon-ipon ng konti. Unti-unti na lang. Ang plano ko, mula dun dito sa gitna ng mangga na yan, dyan ako magpapatayo ng isang bahay. Tapos may bakod, may gate. Isa-isa. Hanggang sa parating dito, unti-unti ko siyang patatambakan kung saan ako magpapagawa. Kasi pag sinabay-sabay ko yung tambak, ang mangyayari, yung perang nakapag-ipong kang pera, ang mangyayari, puro tambak lang. Magiging puro tambak. Hanggang sa hindi ka na makakapagpatayo ng bahay. Ang tagal na panahon ka na makakapagpatayo ng bahay. Ito. Ayan. Pero maganda rin dito. Agad doon pa yung lupa natin. Sabi ko nga sa sarili ko at least ang lupa hindi naman mabubulok to. Lakasan na ng loob. Pwede ipamana sa mga anak tsaka sa apo. Ayan, dito tayo mga padre. Ito maganda rin to kapag makapagpatayo ka dito ng bahay. Nasa top position kaya. Kita mo lahat yung lupa mo. Pag nakapagpatayo ka dito. Ayan. Ayan yung mga kambing nila. Oh. Ayan. Malawak pa to. Lalo na kapag natambakan ko yung mga hukay-hukay na yan. Pero tingnan natin kung baka gamitin ko na lang ng fish pan yan. Bahala na. Depende sa magiging budget. Ayan na. Ayan yung natin. Ayan yung kubo. Laki rin. Nakakapagod din lakaran. Dati nga sabi ko 1,000 square meter lang. Ayoko yung sobrang laki. Eh ngayon naging binigay sa ating biyaya 6,000 square meter. Thank you Lord. Ayan. Medyo mataas na rin namin nakuha kasi ito dahil mga padre, clean title. Bali transfer sa amin yung name nito. Sagot na nila yung transfer of ownership. Yun ang naging neto, transaction. Abang nung bago namin i-full payment to, nag-balance kami. Tapos nung naibigay na nila yung na-transfer na sa amin, saka namin pinull payment. Kaya medyo natenga to ng mga 1 taon. 1 taon o 2 taon ganun. Kuha tayo ng painuman ng pig, native pig natin mga padre. Mas maganda to, matibay to. Biniyak natin yung galon. Para meron na magandang painuman. Inisin natin mabuti. Magkasakit sila. Chay-chay! Matayang tubig. Pero kapag nagkaroon na tayo ng nagawa na yung successful na yung poso natin, pagagawan ko ng drinker to para mas control yung
tubig na may inom nila. Ayan. Isa pa. Natin na isa. Tapos yung pagkain nila. Nalakas silang kumain. Pero medyo dinadiet natin pati itong hinahin. Lalo na mga anak na baka mahirapan mga anak. Mixin natin bago natin ibigay sa mga alaga natin. Yan ang hirap lang kapag wala kang sariling tubig. Mano-mano system. Natin sila ng tubig. Aruba. Ayan, inom ka na. Ito si Ivana, may tubigan na to eh. Ayan. Kulit eh. Taas namin kumain. Ba na no sa isang buwan mga anak ka na, bigyan mo sana ako ng magagandang anak, bigyan mo kami ng blessing. Gamit pala natin dito sa mga kulungan natin puro solar na lang para hindi ka na magbubukas sa gabi, automatic na siya. Ayan. Kailangan rin nila maliwanag. Ay, yung mga pagkain nila marami pa, kakabili lang natin na nakarang araw eh. Ang mga pagkain nila, darak, ito hog grower, tsaka yung pampagatas. Ayan. Medyo mga diet na sila kasi katulad nito medyo tumataba, gagawin natin hinahin. Yung saktong katawan lang para hindi rin mahirapan magbuntis. Bana. Uy, Bana. Bana ko. Ano? Nararamdaman mo na yung kabuanan mo next month? Malapit na, ilang weeks na lang. Yung mga June 15. Ito makakatapusan ng July siguro to. Ayan. Titignan ko sa record namin. Masisigla naman sila mga kapadre. Oh. Ayan. Saka malalaki sila kasi lahi na sila ng crossbreed eh. Lumiliit lang naman daw ang native kapag inbreeding eh. Ito magaganda lahi nila, hindi sila inbreeding. Yung binilihan ko nito talagang ano siya,
masyadong talagang tinututukan niya yung hindi magkaroon ng inbreeding yung mga pinoproduce niyang mga yung gagawing hinihin. Ay nakuha natin siya, bawat isa babae, ano lang siya nun, nasa 2 months pa lang nakuha natin ng 4K ang isa. Ayan, 4,000 ang isa yan. Sulit naman, magandang lahi naman yan. Na. Ayun na, nilalaro na nila. Yun ang hirap eh. Nilalaro na nila yung painuman nila. Dapat talaga makapaglagay ako dito ng ng painuman yung automatic. Once na mag-success lang yung paggagawa nating poso, sisimulan na natin to, tapos lalagay na rin tayo ng kulungan pa doon sa dulo. Para pag nanganak sila, meron tayong lalagyanan ng mga biik. Para to mga inahin, permis lang sila dito. Pagkaawat sa pagsuso, permis lang sila para makaka-recover agad yung katawan nila. Tapos i-stop natin sila ng 2 months para maka-recover yung katawan nila. Pasasampahan natin sila sa pangalawang paglandi para maka-recover agad yung katawan nila. Hindi kagad sila malosyang. Nana? Oh. Ano? Ha? Ha? Ano? Kaya sinanay rin namin sila nakatali. Para pag nanganak sila, nakatali lang sila dito. Ito. Para hindi rin sila nai-stress pag nagpa-daddy sila. Tapos pagkatapos naman na nilang manganak, pag nawalay na, tatanggalin na natin ulit yung tali nila. Ayan. Ito rin si Aruba. Aruba! Oh, Aruba! Aruba! Oh no. Oh, sige na. Oh, sige na. Ha? Ha? Aruba. Oh. Baita. Medyo kinikilala pa nila ako kasi iba talaga yung ikaw yung nagpapakain eh. Eh tayo naman kasi bihiran lang nila tayo nakikita. Chay! 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 Ay, chay! Uchus! Ayan, ito kilala ako nito kasi nung binili namin to ng bake, ako mismo namili sa kanila eh. Kaya kilala nila ako. Mga padre, gaya ng sinasabi ko, hindi tayo eksperto sa mga ginagawa natin nito. First time lang sa buhay ko na pumasok ako sa pag-aalaga ng native pigs. Unti-unti natututo ako kung ano yung dapat talaga. Sa mga nakakausap ko, napapanood ko sa mga video sa mga nag-vlog, ina-apply ko. Pag okay naman, talagang okay yung mga sinasabi nila, ina-apply ko naman. Pag hindi ko ginagawa. Ayan Itong farm na to, sabi ko nga, unti-untiin ko lang. Ito yung kumbaga sa dream ko pag nag-retire ako sa trabaho sa Maynila. Sa ngayon hindi pa pwedeng umalis ako sa trabaho ko sa Maynila kasi wala naman tayong income pa sa farm. Itong farm na to ngayon lang natin sinisimulan. Someday siguro pag nagkaroon na tayo ng income sa farm, maglalakas loob na tayong talagang dito na. Pero hanggang kumikita pa rin ako sa business ko sa Maynila, bali unti-unti ko na rin itatayo yung maliit na bahay sa harapan para kapag umuwi kami ni Mrs. dito, meron kami natutulugan. Ngayon kasi natutulog lang kami sa kubo. Minsan pag umuulan, mahirap rin eh. Tapos sana mga padre, tulungan nyo kung bigyan nyo lang ako ng suggestion. Open ako sa mga suggestion nyo. Tatanggap tayo ng kritiko. Mas gusto ko nga yun, criticize nyo rin ako pag mali ko. Kasi talagang aminin ko,
Itong pagpa-farming talagang baguhan lang tayo dito. Nakasanayan natin trabaho talaga yung pagbebenta lang ng mga sasakyan. Itong pagpa-farming talagang kumbaga sa sa nag-aaral. Nursery pa lang ako dito Halos nag-aaral pa lang akong magbasa at magsulat dito Sana someday matutunan ko rin lahat yan. Willing naman ako matuto. Ayoko rin naman yung habang buhay na ang nagtatrabaho sa farm ko, caretaker. Gusto ko rin, ako na mismo yung gagawa. Meron lang akong taong makakasama. Ako yung mismo yung Ngayon kasi parang inuutos-utos ko lang sa kanila. Ganun, susundin nila, tatawag, mag-video call kami. Ganito gawin nyo, napanood ko, try nyo dito kung pwede. Ayan, katulad nito. Itong bibi natin, ayan, patatayuan ko to ng rin. May nakausap na ako kanina, kubo lang siya yung kawayan, tapos may bubong para dadami. Kasi stress sila rin nasa initan sila, ayan Ayan, pagtutulungan namin mag-asawa tong farm na to, unti-unti. Ayan, si Mrs. dahil mahilig sa halaman, siya Ros, bahala sa halaman. Ayan, ito ang ating munting farm. Bumili ako ng brown egg sa katabing farm. Sana magkaroon rin tayo ng ganitong alaga para hindi na tayo bibili, tayo na rin ang magbebenta. Brown egg. Papasalubong natin sa Maynila. Padre, kung meron kayong suggestion, mag-comment lang kayo dito. Baka sakali makatulong yung mga suggestion nyo sa pag-develop natin dito sa farm. Basta ingat kayo dyan lagi and God bless.